Search ano man pong bagay na hindi sapat, hindi ho nakakatuwa. Naniniwala po ba kayo doon? Bigyan ko kayo ng sample. Hindi sapat yung sahod na tinatanggap mo. Nakakatuwa. Hindi sapat yung isinukli sa ibinayad mo. Nakakatuwa. Hindi sapat yung timbang na binili mo. Hindi sapat yung kinikita mo. Nakakatuwa. Hindi sapat yung ibinibigay mo sa asawa mo, matutuwa siya. Lahat ng asawa magsabi, basta po hindi sapat, hindi nakakatuwa. Amen? Kung sa atin po'y hindi nakakatuwa, much more sa atin po, Diyos. Amen. Panatag tayo sa lahat po ng ating ginagawa sa pag-aakala po natin na yung ginagawa po natin ay sapat na po para po sa atin. What about para po sa Kanya? Sapat din kaya? Amen po ba? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa mensaheng pinamagatan ko po, hindi pala sapat. Say it all together. Hindi pala sapat. Ano yung hindi sapat? Hindi pala sapat ang pananampalataya lang. Kailangan may gawa. Kung iniisip po natin na sapat ang pananampalataya, gaya po ng sinabi sa Efeso 2:8 and 9, mali po ang pagkaunawa po natin. Na natin ha? For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. Tagalogin natin. Okay? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Gusto ko makuha niyo yung praise na yan, ha? Sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalakian sino man. So, tingnan po ninyo, dito natin kinukuha sa pamamagitan ng inyong pananalig at pananampalataya. Kaninong pananalig? Kaninong pananampalataya? Ha? Pero sabi dito, ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Tama po ba? Tama po? Okay. Dahil ang pananampalataya po, ang paraan para po mapasa atin yung kaligtasan na ibinibigay po ng Diyos bunga ng kanyang kagandahan loob. Tingnan po ninyo sinabi rito, it is a gift from God. Regalo ng Diyos. Paano mapapasayo yung regalo na ibinibigay niya? Paano? Tatanggapin mo, tama? Tama ba? Tatanggapin mo by what? Ng kamay? Hindi po kasi ito material eh. Tama po? Spiritual gift po ito eh. So paano mo tatanggapin? By faith. Amen. Pero faith alone ay hindi po sapat para po sa Diyos. Tingnan natin. So it is with faith, if it is alone and includes no action, then it is death. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Meaning, hindi po sapat yung pananampalataya lang. Amen po ba? Dahil kung ito po ay sapat lang sa Diyos, then maging ang demonyo po ay maliligtas. When we are talking about faith alone. Tama po. Bakit? Tingnan nyo. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At kung tanging pananampalataya lang ang dahilan para pumaligtas ang tao, then pagkasunduan po natin ito. Na ang demonyo din ay ligtas. Bakit? Nanampalataya rin sila. As a matter of fact, mas matindi nga yung faith nila. Anong kasama?
nanginginig pa. Samantalang tayo, wala namang panginginig doon sa faith natin. Are you with me? So dito po, makikita natin na talagang hindi po sapat ang pananampalataya lang. Dapat, meron po itong bunga na nakikita. Faith is the root, but works are the fruit. Tama po ba? Eto po, tingnan nyo. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka. O may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin yung pananampalataya mong walang kasamang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. O. Kasi walang say-say yung faith mo kung wala akong bunga. Tama po. Pero kung mayroong nakikitang bunga, kahit sinasabi mo pang wala kang pananampalataya, yun po ay indikasyon na yun ay bunga ng iyong pananampalataya. Tama po. Kailangan makita po ito sa atin. Ano po ang simpleng bunga ng pananampalataya? Tingnan nyo. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Ano po nga ng pananampalataya? Love. Pag-ibig. Amen po. Kahit daw nasa iyo raw lahat ang pananampalataya, kung wala kang pag-ibig, wala kang pagtingin, wala kang pagmamalasakit o concern dun sa tao o sino man na dapat mong ibigin, then sabi niya, walang saysay yung iyong pananampalataya. Amen po ba? Galatia 5:6. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan. Ano lang may kabuluhan? Kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng... So hindi na mahalaga kay Lord kung ikaw ay circumcised or uncircumcised. Ang binigyan po niya rito ng halaga ay yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Isa lang po yun. As a matter of fact, napakarami pong dapat na makitang bunga ng ating pananampalataya. O ito pa isa. Sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at napakaraming tao ang idinadagdag sa Panginoon. So anong bunga ng kanilang pananampalataya? Yung kaluluwa na nadadala po nila sa ating Panginoon. At kung wala po sa atin yung bunga na yan, then hindi po sapat yung pong faith na sinasabi mo. Amen? Dahil walang katibayan na nakikita sa buhay po natin. At hahanapan po tayo ng Diyos ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinibigay niya sa atin. Kasi ang Diyos din po ang nagbigay ng pananampalataya. At ang kagandahan lang po ng pananampalataya na binibigay ng Panginoon, may degree. Meron po siyang sukat. Hindi ko lang po alam kung ano yung sukat ng pananampalataya na meron ka na for now. Pero yan po kasi, dyan tayo hahanapan ng ating pong Panginoon. Lalo na kung matagal na po tayo na naglilingkod sa Diyos. And yet, wala pong makita sa atin whatsoever na bunga ng ating pong pananampalataya, we will be accountable to that. Are you with me, Chair? Tingnan niyo. Na meron po yung sukat. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili nang higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Meron? Tuloy natin sa verse 6. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ayon sa sukat ng, hindi ko na po itinuloy ito. Kung pangangaral, mangaral ka na may pananampalataya. Kung ano man daw po yung gifts, o ano man po yung kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin, kailangan po mga kapatid, ginagamit
natin. Amen. Binigyan ka ba ng faith? Ayon yan sa sukat ng pananampalataya at kapasidad mo. Pero hahanapan ka ng Diyos ayon dun sa faith na ibinigay niya sa iyo. Makakala po natin ganun lang yon. Ano mang kasing bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ina-expect ng Diyos na gamitin mo yung bagay na yon. Amen? For His glory and honor. Pero kung hindi po natin ginagamit yung pong bagay na kanyang ibinigay, ano po ang saysay, bakit pa niya ito ibinigay? O pangalawa, mga kapatid, na hindi sapat. Hindi pala sapat, nakilala ko lang siya. Dapat pinararangalan ko siya bilang Diyos. Marami po kasi, even you ask them, if they really know the Lord, sasabihin nila sa iyo ano? Of course. Pero hindi ho ang question dito ay yung kilala mo siya. Kundi ang question dito ay kung napararangalan mo siya. Amen. Kasi marami nakakakilala At kung yun lang po ang basihan natin, na tayo ay maliligtas dahil kilala natin ang Panginoon, then wala na sigurong mapupunta sa impyerno, maliban lang po sa mga atheist. Amen po. Tingnan natin. Kahit nakilala na nila ang Diyos, kilala hindi. Kilala pala ano yung pagkakilala nila? Ha? Kilala nila, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasasalamatan, sa halip naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at dimla ng kanilang mga hangal na paan. Kilala nila ang Diyos. Sapat ba na kilala nila? Kayo na po sumagot. Sapat? Hindi. Kasi ang bunga ng pagkilala sa Diyos, ano raw po? Ano bunga? Yung parangalan mo siya. Yung mapasalamatan mo siya. Amen? Ang pagkilala sa Diyos ay sa isip, ngunit ang pagpaparangal ay makikita sa pamumuhay. Kailangan makita po ito sa buhay po natin. Sa ating pagsunod, sa ating mga desisyon, sa ating mga pananalita, sa lahat po ng ginagawa po natin, mga kapatid, ay nagdadala ba ito ng karangalan sa Diyos o nagdadala ng karangalan para sa sarili natin? Sipin natin. Anong bagay na ginagawa mo? Is it for your glory, for your own glory, or for the glory of God? Kasi kapag, paano malalaman na glory to me? Kapag ang tinataas mo ay ang iyon ang sarili. At hindi na po ang credit ay sa Diyos. Ito po ay glory. Amen ba, mga kapatid? So, walang saysay. Nakilala natin ang Panginoon. Kung hindi natin napaparangalan ng Diyos somehow, sa buhay natin, sa ginagawa natin. Sa paano ba natin pwede siyang parangalan? Kina mo, dinamit niya. Naanalo dito, kina nyo. Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, anuman ang ginagawa nyo, anuman, gawin nyo ang lahat saan? So, ibig sabihin, wala tayong pipiliin dito. Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat. Amen. Bakit ang ginamit na halimbawa rito ay yung pagkain at inumin? Marami naman pwedeng gamitin iba Bakit pagkain at inumin? Sapagkat yan ang hindi natin pwedeng palagpasin. Yan ang hindi natin pwedeng makalimutan ng alin. Wala pa akong alam dito na sasabihin, nakalimutan ko na ngayon ang kumain at uminom. Ilang linggo ka nang hindi kumakain, 1 buwan na, patay ka na. Hello? Amen? Yung pong araw-araw na ginagawa mo, ito yung bahagi ng buhay mo. Amen po ba?
dapat sa ganito ring paraan natin siya napaparangalan. Araw-araw. Kaya nga dapat ini-encourage mo sarili mo eh. Sa totoo lang, sa araw-araw ng buhay mo, lagi mo challenge ng sarili mo, Lord, ayoko po. Dalawa kasi yan eh. Nagbibigay ba ako sa iyo ng karangalan o nagbibigay ako sa iyo ng kahihiyan? Considering na ako ay iyong anak, identify na anak mo ako. Am I giving glory to you or shame or disgrace? Diba? Kaya dapat ini-encourage natin ang sarili natin. Sana hindi tayo nagagamit ng kaaway para lalo pang madusta ang pangalan ng Diyos sa atin po, sa ating mga ginagawa. Hindi yung kasi basta-basta. We are Christ's ambassador. Nire-represent natin ang Panginoon who we are and who He is sa buhay po natin. Buti na lang sana kung hindi ka kilala. Okay lang, walang nakakakilala sa iyo. Knowing na alam nila kung sino ka, and yet, hindi natin nabibigyan ng karangalan ng Diyos. Tingnan mo si Paul. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Kung di magkaroon ako ng lakas ng loob na sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan. Sa mabuhay at sa mamatay, ang pinakananais po niya, his desire, ay maluwalhati niya, mabigyan niya ng karangalan. Alam niyo ba mga kapatid, i-lower down natin po yung ganitong pag-uusap. Gaano kayo kasaya bilang magulang kung ang anak ninyo ay lagi kayong binibigyan ng karangalan? Hello? Grabe, you are so proud of them. Proud na proud ka. Dahil laging nagbibigay sa iyo ng glory yung anak mo na ito. Lagi kang napararangalan through them. Can you imagine the same feeling na meron tayo as their parents? Ganon din po ang nararamdaman ng ating Panginoon. Bilang tayo na kanyang mga anak, ay nabibigyan natin ng Diyos lagi ng karangalan. We have nothing to offer and we have nothing to give to God. Bakit? Ano mang meron tayong galing sa Kanya. And the only thing na pwede natin ibalik sa Panginoon ay yung mabigyan natin siya ng karangalan. Yun lang yung pwede mong maibalik sa Panginoon. At kapag napararangalan ng Diyos, nandun po yung kagalakan ng ating Panginoon. At tingnan mo kung ano ang pwede niyang gawin sa buhay mo na siyang nagpaparangal sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Inaasahan po ito ng Diyos na dapat ay mangyari sa atin. Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang. Anong purpose? That's the reason why He created us. Isa sa layunin ng Panginoon. Hindi ho para lang tayong mag-exist sa buhay na ito at ma-enjoy natin kung anuman yung privilege na meron tayo being created by God. Pero ang sinasabi niya dito, lahat tayo nilalang ng Diyos for a reason and for a purpose of what? Give Him the glory. At yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Mabigyan natin siya ng karangalan. Paano po natin siya bibigyan ng karangalan? Sa pamamagitan ng pagsunod. Sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Sa pamamagitan ng ating pagsamba. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala. Sa pamamagitan ng ating mga pagkakaloob at paghahandog.
sa pamamagitan ng lahat ng ating ginagawa, sinasabi at iniisip. Sana madala natin yung sarili natin at maunawaan mo na hindi pala sapat yung manampalataya lang ang tao. Kailangan pala may kalakip ito. Ano yung pangalawa? Hindi sapat na kilala mo lang ang Diyos. Dapat napaparangalan mo ang Diyos. Amen. Pangatlo, hindi pala sapat na tumatawag ka lang sa Kanya. Dapat sinusunod mo kalooban niya. Amen. Tawag tayo ng tawag. Tawag ng tawag. Lord, 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 Lord. Hanggang doon lang, Lord. Pero pag may inuutos ang Diyos, ayaw natin sumunod. Wala hong bisa yung pagtawag mo ng Lord sapagkat para humasabi mo na siya'y Lord, dapat siyang sinusunod. Yun yung pagiging Diyos niya. Walang hindi susunod sa Kanya dahil siya'y Diyos. Amen. At kung siya'y Diyos, dapat mo siyang sundin. At kung hindi ka sumusunod, then hindi siya. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sino lang? So, hindi yung tumatawag, kundi sino? Bottom line. Kahit nga sabihin mong hindi madalas na marinig sa iyo na kayo tumatawag, pero nakikita sa buhay mo, yung pagsunod, higit ka pa sa tumatawag. Amen ba, mga kapatid? Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kasi kung sapat yung pagtawag lang sa Diyos, then lahat halos papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil lahat naman ng tao tumatawag sa Diyos. Amen? Pero hindi po ito basihan ng Diyos. Ang basihan ng Diyos, lahat pa kayo na tumatawag sa akin ay sumusunod. Amen? Eto, tinan nyo to. Siya na mismo may sabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi niyo naman ginagawa o sinusunod ang sinasabi ko. Ano yung pong bearing doon? Okay, ano yung gusto mong bigyan ng paliwanag doon? Why you call him Lord? May saysay? Hello? May saysay? You call him Lord, Lord? Tapos hindi mo naman pala kayang sumunod? Ito sinasabi ng Panginoon, walang saysay. So anong mensahe nito sa atin ngayon? Kung hindi nyo ako susundin, wag na rin kayong tumawag sa akin. Parang yan ang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng Diyos. Bagamat hindi naman yun ang sinasabi niya. Amen. Amen po ba? Tapos tayo parang sa atin okay lang at normal lang lahat. Mga kapatid, hanggat hindi po sapat yung ginagawa natin, huwag po tayong pumanatag at umasa na akala po natin sapat na ang lahat. Ayoko po na parang mahusgahan po kayo. Pero ano po ba ang gusto ninyo? Yung ipaalam ng Diyos yung totoo o yung manatili po tayo sa kasinungalingan dahil akala natin sapat na yung nangyayari na ginagawa natin? Kasi yun, it is a reminder po sa atin. Ayoko po kasi at the end of the day, mga kapatid, sa huli, magkaroon tayo ng sisiyang pare-pareho. Ba't hindi napaliwanag, hindi nasabi? Akala namin okay na kami. Sa totoo lang, mga kapatid, kung walang magkukorek sa atin, hindi naman natin iisipin may mali tayo. Would you agree? Kaya nga meron tayong mga accountability sa isa. Kung may nakikita ka ng mali, you have to correct them. Kung mahal mo yung kapatid. Pero
Pagdating kasi sa correction, mga kapatid, eto, masakit. Masakit yung itinatama ka. At sasabihin mo, bakit wala ka nang nakita kundi ang aking mali? Bakit ikaw ba hindi nagkakamali? Pagka ganyan ang isinagot, hindi yung nakahandang magpaturo at magpakorek yung tao. Ikinukorek kita hindi dahil hindi ako nagkakamali. Ikinukorek kita dahil nakita ko ngayon yung mali. At kung may makita ka rin sa aking mali, then sabihin mo sa akin, the same way kung paano mo tinanggap yung correction ko. Likewise, ganun ko rin tatanggapin yung correction mo. Pero kung maghahanapan lang tayong dalawa ng mali, at ang lagi kong babantayan, yung mali mong ginagawa, at hinahanap mo rin, kapatid, sabi ng Panginoon, kung parehas kayong magkakagatan, mauubos kayo. Amen? Pero yun yung purpose, the reason why we came here. Yun po ang church. Let us encourage one another daily so that none of us will be hardened by sin, deceitfulness. Para daw wala sa atin ang mahulog sa kasalanan. At kung sakali na mayroong mahulog, kayo na pinapatnubayan ng Santong Espiritu ang siyang mag-akay at magtuwid sa kanya. Kaya nga dapat nga may mga tayo may mga kagrupo tayo nang tayo accountable sa isa't isa. Di ba? Halimbawa, kayo yung ka-life group ko, kayo yung kasama ko, o tayo yung magpapaalalahanan, tayo yung magpupuri ka, o itama niyo ako o itatama ko rin kayo. So nagbabantayan tayong pare-pareho. And in that case, hindi tayo pahuhulog saan? Sa pagkakamali at sa anumang tukso. Bakit? May bakod tayo. Nagbabakuran tayo sa isa't isa. Yun yung napakahalaga. You have your own cell group. You have your own life group. A small group lang. Para may accountability tayo sa isa't isa. Hindi, kapag nag-iisa ka, wala kang kasama, wala kang kagrupo, ikaw lang, o di uwi ka, sasamba, uuwi, walang accountability. Walang magkukorek sa'yo, walang magpapaalala sa'yo. Hallelujah. O pang-apat, mga kapatid, normally, 3 points lang ako amen? Ngayon ay gagawin kong 10. Amen? Abutin tayo ng alas 11. Yung second service, hayaan nyo na sila umabot na lang. Huwag na kayong umalis dyan. Sabay-sabay na tayo mamayang aalis. Amen? Hindi pala sapat ang pakinig lang ng salita. Dapat yung ating napapakinggan. O eto kapatid, ba't ka pa nakikinig? Trip mo lang? I don't think so. Amen. And you keep on coming. Sorry. And you keep on coming Sunday after Sunday. And some of you, even Thursday, nagpupunta rito So para saan? Kasi gusto mo makarinig ng salita mula sa atin pong Panginoon. Amen. Sa kanilang mga lingkod. Like me, na instrumento ng Panginoon. Okay? Pero, kaya ka nakikinig dahil gusto mo na doon sa naririnig mo, yun mismo ang pwedeng mag-encourage sa'yo, mag-correct sa'yo. Tama? Yun po yun Ano man yung purpose? Kung bakit mo siya pinakikinggan, dapat nangyayari yun sa buhay natin. O ito, tingnan nyo sabi, mabuhay kayo. Ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, anong ginari? Apay tinataya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili agad, nakalimutan kung ano ayos. At sabi po sa Ephesians, ang salita ng Diyos ay like a mirror. Alam niyo ba mirror? Salamin. Bakit ka nagsasalamin? Para makita yung ganda mo? Hindi. Para makita mo kung ano yung mali na meron sa mukha mo dahil ayaw mong mapahiya kapag lumabas ka na meron ka palang uling dito.
Meron ka palang dungis dito. Amen. Ano purpose nyo? Ba't nagsasalamin kayo? Oh, puring-puring nyo sa ganda ko talaga. Panginoon ko, ganda ko talaga. Yung ba purpose? Kaya kayo nagsasalamin. Sa totoo lang halos mabasag yung salamin sa tagal ninyo sa salamin Amen? Hello? Ito. Pwede ba kayong mabuhay ng walang salamin? Babae? Pwede? Meron daw, pwede. Kaya pala, itsura mo. Nabuhay ka pala na walang salamin, kaya yung itsura mo, hindi mo na nakikita. Kapatid, ang purpose nun, magre-reflect yun who you are. Like the Word of God. Amen. Makikita mo kasi, kung may mali, kapatid, if ever na may nakita kang mali, ano reaksyon mo? Halimbawa, naglagay ka ng kilay, kalahati lang yung nailagay mo. Akala mo yung buo nung nailagay mo. At nung tiningnan mo kalahati lang. Tapos ano sabi mo? Okay na yan. Itatama mo. Itatama mo. Bakit? Kasi may nakita kang mali. Kapag ka ganun, kapatid, lahat ng nakikita nating mali at ang sasabihin mo, okay na yan, pagtatawa ng tatalabas. Maniwala ka sa akin. Amen. Ganun din po dito. Kung narinig mo ang salita ng Panginoon at nangungusap na sa'yo, and yet walang dating sa'yo, eto sasabihin ko. Kahit anong gandang salita at sabihin mo sa isang taong bingi, hindi niya ito maiintindihan. At kahit napakaganda ng scenery na ipakikita mo sa taong bulag, hindi ma-appreciate. Bakit? Walang nakita. Tanggap ko yung bingi. Tanggap ko yung bulag. Pero yung nagbibingi-bingi at nagbubulag-bulag, malaki ang iyong pamamagitan. Hindi aksidente na kaya ka narito, ikaw ang niloob ng Diyos. Bakit yung iba wala? Bakit wala sila rito na supposedly narito sila? Hindi niloob ng Diyos na sila yung makarinig. At ang nakakalungkot naman doon sa mga hindi nakarinig, hindi nila maitatama kung meron man silang. Hindi sinusukat ng Diyos ang ating spiritual sa buhay, sa dami ng ating narinig. Kundi alin sa mga narinig natin ang bumado ng buhay natin. Ang layunin po ng salita ng Diyos ay hindi lamang po magbigay ng impormasyon, kundi ang layunin ng salita ng Diyos ay magdala sa ating transformation. Kung hindi po nakikita yung salita ng Diyos na naririnig natin sa buhay po natin, dinadaya natin ang sarili natin. Ang kaalaman ay hindi kapalit ng pag. Matthew 26, 7:26. Basa. Ang bawat nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang, sino may katabi mo? Na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ano nangyari? Bakit? At lubusang? Nakita niyo po ang kahalagaan ng pagsunod at pagtupad sa mga salita na atin pong naririnig? Ang pakikinig na wala pong pagsunod, nagiging panlilin lang sa sarili.
Ang pakikinig na hindi sinasagawa yung kanilang naririnig ay nagdadala ng pagbaksak at pagkawasak dahil mababaw ang kanilang pundasyon. Amen. Mali yung kanilang napagtayuan. At kung ako naman din yung nakikinig at hindi ko naman din pakikinabangan pala yung aking pinapakinggan, mas gusto ko nang wag na lang makinig. Wala pa akong pananagutan. Gusto niyo pong mapagpala? Lahat naman tayo siguro, right? Gusto niyo mapagpala? Ha? Alam niyo ba, para tayo mapagpala? Hindi naman lalayo dito eh. Tingnan niyo. Ngunit, ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang takapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot. Ang taong yan ang ano? Yun pala yun, kapatid. Ikaw rin pala ang makikinabang ng bagay na iyong pinapahalagahan. Kapag pala yung naririnig mo ay talagang nilalakaran mo, binibigyan mo siya ng value, binibigyan mo siya ng importance, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, yung taong yan, pagpapalain ko sa lahat ng niyang gagawin. Sa lahat. Wow. Di ba tayo nagpo-question? Bakit hanggang ngayon parang hindi tayo magkaroon ng restaurant? Bakit parang ang damot ng oportunidad sa atin? Bakit kahit ano gawin natin, parang hindi tayo naka-take off? There's something wrong. May mali. At kailangan na-diagnose natin yun. Ma-analyze natin. Ano ba yung mali? Kailangan mahanap natin yung nagsasani kung bakit hindi tayo naka-take off. Baka ito po yung isa sa dahilan. Amen? Am I talking to somebody? Baka ito lang. Hindi ko rin alam. Baka meron pang other. Pero isa po ito, mga kapatid. Siya pwede palang maging dahilan. Kung gusto pala natin na tayo mapagpala ng Panginoon, nakikita ng Panginoon sa atin na pinapahalaga natin. Kasi ito, mga kapatid, listen, titingnan nyo rin kung sino nagsasalita at kung sino nagsasabi. Sapagkat yung pong salita na atin pong pinahalagahan, ang pinahalagahan mo ron, hindi lang yung salita, kundi kung sino yung nagsalita. Knowing na ito ay salita ng Diyos, sino nagsasalita sa atin? So, kapahalagaan mo salita ng Diyos, sino pinahalagahan mo? Yan Diyos. Di ba? John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi pa pwede. You cannot separate God in His Word. Hello? Akala natin, kapatid, yung pagbabaliwala sa Word ay pagbabaliwala sa Lord. Do you know that? Parang wala nakakaintindi sa akin dito. Nagkakaintindihan tayo? Ang pagbabaliwala sa Word ay pagbabaliwala sa Lord. Amen. Pag binaliwala mo si Lord, hindi mo pwedeng sabihin pinahalagahan mo yung Word. Hindi mangyayari. Hindi, kay Lord lang ako. Kay Lord lang ako. What about His Word? Hindi pwede. Kung ako lang ang may sabi, walang problema. Huwag mo na lang akong pansinin. Ako lang yun eh. Kung yung katabi mo lang ang may sabi, huwag mo na rin pansin, sinungaling yan eh. Amen? Hindi totoo sinasabi niyan. Tao yan eh. Amen? Pero when we say the Lord, huwag po natin i-ignore. Huwag po natin i-disregard. Don't take it for granted.
Bakit? Kasi salita yan ng Diyos. Lord, pinipressure ko salita mo. Tulad ng pag-treasure ko sa iyo. O, basahin natin lahat. Amen. Can you imagine? Kung lahat ng gusto ng Diyos ginawa mo. Sa palagay mo, hindi rin kaya gawin ng Diyos yung lahat ng gusto mo. Eh, ang tutungan nito, wala ka pang ginagawa. Ang Diyos may ginagawa na sa'yo. Eh kung yung wala kang ginagawa, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay mo. Much more siguro kung meron kang ginagawa back to Him. Totoo ba sinasabi ko? Kung lahat ng gusto ng Diyos ay gawin mo, lahat ng gusto mo gagawin ng Diyos, tingnan nga natin. Kung ano ginawa nyo. Kung ano yung binigay. Sa'yo ang gagaling. Yun ang ginawa mo sa Diyos, then yun ang gagawin ng Diyos sa'yo. Gusto mong malapit sa'yo, Diyos? Na lumapit ka sa Diyos. Draw nigh to Him and He will what? Draw nigh to you. Ibinabalik lang ng Diyos yung bagay na iyong ibinibigay at ginagawa. Kung ano ka, ganun din siya. At kung sino siya, hindi tayo. Hello? Dadagdagan ko pa ba o yun lang sapat na? Kasi pag daw dumami pa, baka hindi na raw matandaan eh. Tama ba? Gusto niyo pa kahit isa na lang? O parang hindi ko na nakikita, gusto niyo pa eh. Hindi, gusto ko marinig from you. Gusto niyo isa pa? Dalawa. Tatlo. Naku, hindi na totoo yan. Hindi na totoo yan. Kilala kayo ni Lord. Amen? Oh, last. Hindi pala sapat ang magbigay lang. Kailangan pala naroon ang pagbibigay ay isang gawain. Pero ang katapatan, again, ay isang pamumuhay. Nagbibigay ka nga, ngunit hindi naman tapat. Ano buti nito sa'yo? Oh. Ang mapagtitiwalaan sa maliit na bagay, mapagtitiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay. Eh kung hindi kayo mapagtiwalaan sa kayamanan na sa libutang ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagtitiwalaan ng kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? O ano pinakikita niya? Yung kung trustworthy. Pwede ba tayong pagtiwalaan? Kasi dyan po nagmumula eh. Eh sa atin, mga kapatid, eto eh. Ano man kasing bagay na nasa atin, akala natin, sa atin. Eh hindi mo alam, ipinagtiwala lang pala sa iyo ng Diyos. At tiningnan ng Diyos kung pwede kang pagtiwalaan. At eto ngayon, yung nagtiwala sa iyo, kapag ba sinabi sa iyo, nung nagtiwala, kukunin ko na yung pinagtiwala ko sa iyo, kaya mo bang ibigay? O dahil uminit na sa kamay mo, away na, gusto mo. Hello? Ha? O tanungin po natin sarili natin. Sa tingin po natin, sapat ba yung binibigay natin? Sapat ba? O, kayo na sumagot. Yung po bang ginagawa natin at ibinibigay natin ay sapat doon po sa klase nung binibigyan natin? O ito sabihin ko sa inyo, nung siyang magbigay, walang itinire. Ang ibinigay niya sa iyo, buhay niya. Tama? May itinira siya? Wala.
Prove yun ng pagmamahal niya sa'yo. O susukatin natin ngayon yung pagmamahal mo sa kanya. O eto kapatid, nagbibigay ka, pero nanghihinayang yung iba. Nagbibigay ka, pero yung gusto mo lang na ibigay. At when I talk about giving, hindi po ito tumutukoy lang sa finances na aspeto, ha? What about your time? What about your gifts and talent? Hindi lang naman po finances ang hinahanap sa atin ng Diyos dito. Dahil pinagtiwalaan ka rin ng Panginoon ng ng kakayahan. Ibinigay din sa iyo ng Panginoon yung 24 hours to be used. Saan natin ginagamit yung 24 hours natin? Saan? Sa TikTok. Sa scroll. Ubus na sa Facebook, Instagram, sa chat. Saan pa? Netflix. Saan pa? Sa K-drama. Are we trustworthy enough? Hello? Tapat ba tayo sa oras na inilalaan natin sa Kanya? Tapat ba tayo sa talento na binibigay niya? Ginagamit mo ba? Kasi kung hindi sapat, paano natin sasabihin tayo ay tapat? Di ba? Tingnan mo to. Tapat ka o Diyos saan? At napakabuti saan? O, kita nyo? Tapat ka o Diyos. Sa sino bang tapat? O, tingnan nyo ha, magbibigay lang ako sa inyo ng dalawang Tingnan nyo ito ha. Kayo na rin ang sumagot kung sapat ha. O, tingnan nyo yung manner ha, ng kanyang kondisyon ha. Tingnan mo. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Ano sabi? Pag sinabing gustong takal, sapat o hindi? Ha? Sapat ha? At tandaan nyo ha, umaapaw pa nga eh. Okay? O, ito pa. Ito pa. Ibigay nyo, pag sinabing buong buo, sapat o hindi? Iyan ang sabi eh. Kapag magbibigay kayo, husto takal. Pag magbibigay kayo, buong buo. Ngayon, kung hindi husto takal, hindi buo, ano tawag doon? Kulang. At anumang pong kinulangan mo, ano tawag doon? Kinulangan mo yung timbang, ano tawag sa'yo? Ha? Kinuha mo yung portion, ano tawag sa'yo? Pagnanakaw. Hindi niyo ba nakikita, kapatid? Ano gusto kong puntuhan dito? Ito mga kapatid, ito nakakatuwa eh. Ginagawa nyo na eh. Ano yun? Ginagawa nyo na ang magbigay eh. Ba't hindi nyo pa gawing may katapatan? Ginagawa nyo rin naman eh. Amen ba? Isipin mo kapatid, halimbawa ganito. Ang sapat na ibibigay mo halimbawa, at doon muna tayo sa portion na yun. Okay. Ang sapat pala na ibibigay mo 2,000. Ang ibinigay mo 1,999. Sabi kapatid naman, piso na lang hindi mo pa inilagay. Tama ba? Hindi nyo ba nakikita sa supermarket? Para ma-attract ka, nakala mo mura, tinan mo lahat ng presyo, 99. Akala mo kasi, yung 99, doon po sa bababa na to, 99. Dagdagan mo ng piso, yun na rin yun. Hindi mo napapansin? Ako lang pumupunta sa mall. Walang pala pumupunta sa mall. So mga kapatid ha, sabi natin kanina, hindi nakakatuwa yung hindi sapat. Lalong hindi nakakatuwa yung ng daraya at nagnanakaw, amen? Kaya nga po, encourage ko sa inyo, gagawin mo rin lang naman yung bagay na yan, gawin mo na ng sapat na may amen. Eto na, tinan nyo. Kung tayo may hindi tapat, ha? Napakaganda nito eh.
Yung hindi ka pala tapat, siya ay, isipin mo kapatid, yung hindi ka tapat, tapat siya sa'yo. Abay, lalo na siguro kung ikaw'y magiging, aba kapatid, hindi ka tapat, tapat siya sa'yo. Abay, ano kaya gawin ng Diyos kung lalo na kung ikaw ay tapat? Hallelujah. Ba't ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi po lahat ng ito, meron po tayong ginagawa. Okay, ginagawa na nating lahat. Ang issue na lang dito ay kung sapat pa. At kung alam natin sa sarili natin na yun ay sapat natin, salamat sa Diyos. Pero kung alam natin na hindi pa sapat, huwag nating hayaang masayang yung lahat po ng ating pong ginagawa. And here's my conclusion. Ang makasasagot lang sa lahat ng tanong natin kung sapat pa, tayo lang at ang Diyos. Amen. Sapat ba ang manampalataya lang sa Kanya? Sapat ba ang kilala mo lang siya? Sapat ba na tumatawag ka lang sa Kanya? Sapat ba na nakikinig lang ng salita niya? Sapat ba na nagbibigay ka lang sa Kanya ng oras, talento at handog? Sapat? Kung sapat. Okay? Kung hindi, paano natin sasabihin ito'y sapat? At sa Diyos, hindi po niya inaayunan kung hindi rin lang sapat yung ginagawa natin. Kasi sa huli, ito pa rin ang basihan niya para po sa atin. And here's my challenge. Kapatid, ikaw yan. Hindi sila. At the end of the day, ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap tungkol dyan. Hindi natin kasama ang iba. Aharap tayong lahat sa Panginoon at magsusulit lang. Hindi natin turo kasi siya o kasi sila. Ikaw yan. At ito po, challenge ko sa iyo. Kung gagawin mo lang din yung bagay na ito para sa Kanya, siguruhin mo na walang masasabi ang Diyos. Minsan, yung wala kang ginagawang mali, perceive pa rin because you identify with. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po natin ito.